followed by Ma'am Sandra. Good morning po, Adrian Ayalin, ABS-CBN. Sirs, ano na po ang plano ngayon kay Attorney Harry Roque considering na may asylum po siyang ina-undergo na proseso? Yung asylum naman na proseso, ang alam lang namin doon, galing sa mga sinasabi niya, na may pending asylum case siya sa Netherlands. No? Di din namin natitiyak ko anong status ito dahil madami mga iba-ibang reports na sinasabi na nagbukas na to at naglipat pa daw siya ng application. Basta ang masasabi lang natin na yung asylum at yung consequence ito na non-refoulement ay discretion na yun ng bansa kung nasaan si Ginoong Harry Roque, no? Doon sa panahon na ipapatupad yun. Kung umabot tayo sa punto na may red notice at ipapatupad to, call na yun ng bansa kung nasaan siya, kung igagalang nila yung non-refoulement principle. Tsaka dagdag ko lang, no? Tandaan natin, ang pinatutupad natin dito ay isang kautusan ng ating husgado. So gusto nating matupad na makuha siya. Kung ano man yung magiging depensa ng isang akusado tulad ni Mr. Roque, diskarte niya na yon eh, di ba? So tayo bilang law enforcement agency, bilang law agency, bilang taga-usig, may mga pamamaraan din tayo para makuha natin yung jurisdiction over him. So basically, ganun yun eh, di ba? Nagtatagisan kayo ng galing eh, di ba? Yung opensa at depensa. Baka lang po kasi maikumpara yung kay Arnie Teves dati. Parang noon may asylum din at parang medyo hindi yata agad-agad po na ipabalik siya. So parang ganun din po ba yung mangyayari na hahayaan yung asylum process? Or this time kay Attorney Harry Roque mas mabilis yung proseso? Actually, tulad na nabanggit ni Yusek Nikki, depende to sa, at ginagalang natin kung ano magiging desisyon ng bansa. Kung sakasakali mang may asylum nga. Diba? So, hindi pa natin alam yon eh. So, kailangan natin galang bilang kasama sa komunidad ng, di ba? Ng community of nations, di ba? Kung ano ang kanilang magiging posisyon sa bagay na to. Nung panahon nung inuusig natin, at tinahanap natin si Arnie Teves, di ba? Yun naman ang naging desisyon ng Timor-Leste, di ba, na nakipag-ugnayan sa Pilipinas, kaya napauwi, di ba, ang akusado. So ito, case to case kasi ito eh. Depende pa kung ano ang magiging posisyon ng bansa na kung saan. Ang daming if dito, ang daming condition, no? Totoo ba na may asylum? Merong bang ano bang pagkilos? So ang hirap ho magbigay ng definidong mangyayari. Thank you, sir. Ma'am Sandra. Ay, wala. Okay. Lang po doon sa ano. Kung mangyayari po, for example, na i-allow ng government ng Netherlands po yung, ano po ba, in what process? Like, he will be an undocumented alien, so he will be deported back? Ano po yung gagamitin na term or process po for him to come back here? Ang tawag po namin dyan, napaka-speculative po ng pinag-uusapan natin. At pangalawa po, pipigilan ko na rin po kahit sino kasama ko dito na sumagot sa ganyan tanong kasi nate-telegraph po eh. Di ba? So ayaw ko namang ipabasa sa ating mga katunggali, di ba? Sa ating inuusig, yung gagawin ng gobyerno o ng Department of Justice. Di ba? But is there an initiative from our government to coordinate already with the government in the Netherlands na iparating po na he is facing charges here? Currently, as of today, we have a pending red notice application. Ma'am Sandra. Yes, Sandra po from GMA7. Ang question ko po ay patungkol kay Yusek Cadiz. Ano po ang status niya ngayon at ano po yung actions ng DOJ dahil nga po sa mga allegations against him? Okay. Yusek Cadiz remains to be one of the undersecretaries of the department. No? He is on leave. No? Actually, he applied for a leave of absence since the 17th. No?
Pero in view of yung work namin dito, na-approve ko yung leave niya 21. So he is on leave officially since the 21st of November. Okay. Diba? Addressing concerns about information relative to flood control controversy relative. Nung nagpa-convene po niyan sometime in August si then Secretary, now Ombudsman Boying Rimulya, for all the USECs and ASECs of the department to help in vetting yung mga information na dumadating. Dalawa po kami. Ako po, kasi may iba po akong tasking kay then Ombudsman, pati po si Yusek Cadiz, dalawa po kami na hindi na-assignan to interview any of the witnesses. No? But when I assume OIC, so basically, before I assume as OIC and eventually as acting now, Secretary, hindi visible sa akin yung mga evidence being gathered, yung testimonies ng potential witnesses, similarly with Yusek Cadiz. So, until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues of the Department of Justice. Is he under investigation by the DOJ? No. We have no jurisdiction. Kasi tandaan niyo po, magkaiba po ang ito, dagdag kaalaman na naman po. Ang Department of Justice po ay taga-usig ng mga pribadong individual. Diba? Pag nagkasala sa batas, nag-violate ng revised penal code ng iba't ibang special criminal laws. Ang taga-usig, DOJ. Ang taga-usig at nagpapanagot sa mga lingkod bayan na nagkamali sa kanilang tungkulin o may pananagutan na kriminal, ang taga-usig ay ombudsman. Diba? Yung ginagawa namin tungkulin ngayon, ito ay alinsunod sa MOA with the ombudsman at yung ibang iniaata sa amin, yung pag nagde-deputize si ombudsman na, dito, itong bagay na to, DOJ ang magpatuloy. Itong bagay na to, DOJ ang magpatuloy. Ganun po. Okay, sir. Sa kahit administrative, pwede ba yun? Pwede ba siyang tingnan for administrative liabilities? Wala. Hindi rin po. Lalong wala. Sir, follow up lang. Sir, yung continued stay niya sa DOJ, sa tingin niyo ba hindi makaka-affect doon sa integrity and credibility of your ongoing investigation as to the flood control projects, considering na nadadrag yung name niya sa alleged kickbacks on flood control projects? Hindi ba makaka-affect din sa credibility? If it will really affect, it won't. It won't kasi definitely wala siyang involvement in any of the He is already on leave, no? So and definitely under my leadership hindi magkakaroon ng involvement. Considering the allegations already proffered out in the public already. Diba? We will maintain the independence, our resolute conviction and belief that we need to bring this to the end. Diba? Na kailangan natin, tulad ng mandato ng Presidente, diba? Where the evidence will lead. Diba? At tulad nga, inulit ng Presidente, diba? Sinimulan ko to. Diba? Kaya yung mga nauusig, huhulihin yan lahat. Huhulihin lahat ng ating pamahalaan at si Presidente rin ang tatapos nito. Mga usapin na ito. Hello sir, magandang tanghali po. Grant po from Bombo Radio. Sir, if you may answer lang po, yung application niya po ng leave is for anong klaseng leave po? At kung ito po ay vacation leave, overseas po ba yung leave application po ito? Hindi. Dito lang siya, leave niya, leave of duties. Kaya nga po, si Secretary Bida nadagdagan ng trabaho. Kasi dalawa po ang kanyang assignment dito sa amin. Kanya po yung cluster ng immigration at saka OGCC. Siya po nag-oversee sa dalawang agency na yun. So ngayon po, ako ang take over po nun bilang secretary. So yun po yung bagay na. Wala pong
wala po siyang application for a travel authority abroad. Wala po. Okay. Sa akin. Sir, balikan ko lang po yung kay Attorney Harry Roque, sir. Since meron po tayong application for red notice, do we expect po ba that before matapos yung taon o di kaya sa Pasko ay nandito na si Harry Roque? Expecting is wrong because it's a third party who will do this, but hoping, yes. Definitely, I hope na mapanagot, madala siya rito para maharap na rin niya yung kaukulang diba, kaso. Yeah, diba? We're hoping. We're hoping maharap siya sa husgado sa lalong madaling panahon. Diba? Kasi yun ang ends namin diba? Ang end natin, mapaharap dun sa kaso. May proseso Diba? Siya ay nasasakdal. Siya ay inuusig ng ating bansa. Kaya nga people of the Philippines versus, diba? Tayo ay kumikilos para mapanagot ang isang tao. So, yun po. Check. One last question po. Isa na lang po. Sige po, last Po. po. Good morning po, Sec. There are 5 accused po before Pasig RTC. Bakit po si Cassandra Leong lang yung magbibigay kayo ng award? Meron namang ibang mga co-accused. Ano po ba yung kahalagahan ni Cassandra? Actually, there's not Thank you po. 5. There's 51. 51 accused in this case. No? Kaya ho kahalagahan, 1, yung historical antecedent po. Alam natin yung kakayanan niya na. At lumalabas po sa pag-aaral, isa po siya talaga dun sa principal. No? Isa siya dun sa may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Di ba? At tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Diba? Para ho siya mas maiharap sa korte. Isa po, follow up na rin po. Gaya na nabanggit nyo, parang gusto nyo hindi magkaroon ng confusion. Meron kasing statement din ang PAOK na ando na nga sa Japan. Ano po ba yun? Hindi ba sila humingi sa inyo ng parang nakipag-usap sa inyo ng information kung ano yung maaari lang i-divulge? Nag-sharing po kami ng information. At ang iba-iba hong law enforcement agencies, nagko-coordinate po. Nag-share po kami ng information. Sir, sorry, alas na po. Hanggang kailan po naka-leave si Yusek? Sa record po namin, November 28 po. Hanggang November 28. So after nun, sir, babalik na po siya sa duties po niya dito sa DOJ? Kung wala pong ibang, di ba? Kung walang ibang leave, kung wala di ba? We will know by November, actually December 1. Kasi last working day in 28, di ba? That's a Friday, yes. Sir, sorry, last na po. Yung Harry Roque, sir, ano po ba yung magiging effect ng cancellation ng passport niya sa asylum request, if meron po? It's for the receiving state to evaluate, no? Kasi iba't iba pong receiving state, iba-iba yung, di ba, tama? Iba-ibang receiving state, iba-iba po ang proseso So, kung yung cancellation na ng passport, ano magiging epekto, that's really not visible to me or I cannot say for info. Si Chief Dennis has some inputs on this. The asylum application of Mr. Roque will generally fall on whether or not he is being persecuted. So the absence or presence of a passport is irrelevant in the determination of whether his asylum application will be granted or not. So ultimately, at the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. And from what we can gather right now, there is no persecution, but he is evading prosecution. So, would you sorry, last na po talaga. Would you classify, Sir Harry Roque as a fugitive from justice na po? Yes, ma'am. In fact, the RTC decision yesterday, which was issued by RTC Pasig Branch 157, if I'm not mistaken, declared that he is to be considered a fugitive from justice in the same way that the other accused in that case were deemed so.
So fugitive from justice is a technical term. Ano po yan? May legal definition yan. Sir, sorry, last na po. May update po ba tayo sa arrest warrant ng ICC kay Senator Bato? Kasi nabanggit nga po ni Ombudsman Remulla nung nakaraan na may parang kopya po siyang nakuha. For the Department of Justice, we still don't have any word on that. One last related Even question. electronic copy po. Wala. Ikaw, ma'am, DQ. Ano? We can confirm that we received yesterday afternoon the notice from the Supreme Court for the department to submit a comment within 10 days. As to the content of our comment, I cannot yet disclose that. Pag na-file na lang, we will, it can be shared naman to the public. But we can confirm that there was already a notice coming from the Supreme Court for us to file our comment. 10 days. Okay, we thank the media for their time and patience. Magandang hapon po sa ating lahat.